Welcome back. Ang pamagat ng pelikula na ating pakikinggan ngayon ay Inuyashiki. Ito ay hango sa isang Japanese science fiction manga. So, sit back, relax and enjoy. Si Ichiro Inuyashiki ay isang ordinaryong empleyado na ginagawa ang lahat para mapanatiling masaya ang kanyang pamilya. Ngunit hindi nila pinapahalagahan ang kanyang mga ginagawa at madalas na tratuhing basura. Si Ichiro ay bumili kamakailan ng bagong bahay para sa kanila. Ang kanyang anak na si Mari at si Takeshi ay hindi natuwa nang makita ang maliit na bahay. Ito lang ang nakayanang busy ni Ichiro sa naipon niya, ngunit walang pagpapahalaga ang kanyang mga anak. Sinubukan niyang pasayahin sila sa pamamagitan ng pagluto ng hapunan, subalit sila ay lumabas at kumain sa isang restaurant, at naiwang mag-isa si Ichiro. Isang araw, si Ichiro ay nag-overtime sa trabaho at late na umuwi. Sa isang madilim na eskinita, nakita niya ang grupo ng mga magnanakaw habang binubugbog ang isang lalaki at pilit na kinukuha ang pera. Inisip niyang tulungan ang lalaki, ngunit siya ay naduwag para gawin ito. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang anak na si Mari habang disappointed na nakatingin sa kanya. Sinabihan siyang duwag ng anak bago tumakbo pauwi. Nang siya ay makauwi na, si Ichiro ay umupo sa harap ng kanilang bahay habang iniisip ang kahalagahan ng buhay. Biglang pumasok ang isang aso at lumapit sa kanya. Ang pangalan nito ay Hanako at isa ng palaboy at pinapaalagaan na ng iba. Naawa siya sa aso, ngunit sinabihan siya ng kanyang asawa na ito ay paalisin. Binigay din sa kanya ang isang medical report na nagsasabing kailangan niyang dumaan ng mas marami pang check-up. Sa sumunod na araw, si Ichiro ay pumunta sa ospital at nalaman siya ay may stage 3 cancer. Ito ay kumalat na sa kanyang katawan at binigyan na lang siya ng ilang buwan para mabuhay. Hindi siya makapaniwala sa nabalitaan. Tinawagan niya ang kanyang asawa, ngunit ito ay agad na binaba bago pa niya ito maibalita. Samantalang hindi naman sinasagot ng mga anak ang kanyang tawag. Dinala ni Ichiro si Hanako para maglakad-lakad at inanong ang sarili kung iiyak ba ang kanyang pamilya kung malalaman na siya ay may cancer. Dahil sa mabigat na nararamdaman, iniwan niya si Hanako sa tabi ng kalsada at tumakbo papunta sa parke. Siya ay nasorpresa nang sinundan pa rin siya ng aso. Nakita niyang ito lang ang tanging nagpapahalaga sa kanya, kaya siya ay napaiyak habang humihingi ng paumanhin sa aso. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa bangko sa harapan. May nakakasilaw na liwanag ang biglang nagpakita sa kalangitan at ito ay palapit sa kanila. Isang malaking babay ang bumagsak mula sa kalangitan. Tinamaan si Ichiro at ang kasamang lalaki na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Subalit ang sumunod na araw, nagising si Ichiro sa lugar kung saan siya bumagsak. Siya ay binantayan ni Hanako sa buong magdamag. Kinuha niya ang kanyang salamin at narealize na malinaw na ang kanyang paningin kahit na hindi ito isuot. Wala siyang naaalala sa nangyari at pinagpatuloy ang normal na gawain sa araw. Nang siya ay nasa bahay na, ang kanyang kamay ay naging isang weapon at isinuka ang kanyang pinaing agahan. Siya din ay mas natakot nang bumukas ang kanyang muka at nakita ang electric system sa loob ng kanyang ulo. Maliban pa dito, ang kanyang buong katawan ay naging ng makina. Siya mayon ay nagtataglay ng kakaibang lakas at lahat ng kapangyarihan ng anumang makinarya sa mundo. Pati ang lalaking napasama niya sa parke na may pangalang Hiro ay nabigyan din ng superpower. Pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Naoyuki at pinakita ang pagpatay sa ibon gamit ang daliri. Dinala niya din ang nasurpresang kaibigan sa parking lot at ipinakita kung paano niya kontrolin ang mga sasakyan gamit ang kanyang isip. Si Naoyuki ay sobrang namangha sa kapangyarihan ni Hiro na nakikita niya lamang sa kanyang panaginip. Samantala, si Ichiro ay naguguluhan pa rin sa nangyari sa kanya noong umaga. Nang siya ay pauwi na, nakita niya ang isang sugatang palapati habang sa gilid ng kalsada. Nang ito ay pulutin niya, ang kanyang kamay ay sinimulang gamutin ang ibon at lumipad palayo. Ang kanyang pandinig ay biglang lumakas dahilan para marinig niya ang isang ina habang nagmamakaawa si doktor na iligtas ang kanyang anak. Sinundan niya ang boses at nakita ni isang nag-aaral buhay na bata. Inawakan niya ang kanyang muka at ang bata ay nagsimulang gumaling gaya ng ibon. Masayang sinabi ni Ichiro sa bata na siya ay magaling na at umuwing puno ng pagmamalaki sa sarili. Sa sumunod na araw, si Naoyuki ay binubuli ng kanyang mga kaklase. Nakialam si Hiro at sinubukang patayin ng bully hanggang sa pigilan siya ni Naoyuki. Nakita ni Naoyuki na naging bayolente na si Hiro dahil sa kanyang kapangyarihan at siya ay natakot na dito. Si Sean ay isang mag-aaral sa parehong klase na may gusto kay Hiro. Sa araw ting yun, sinabi niya kay Hiro ang tunay na nararamdaman na sumurpresa kay Hiro. Pagkatapos noon, tayo ay ipinakilala sa kanyang ina na isang waitress sa isang restaurant. Ang kanyang ama ay mayaman ngunit nagawang ipagpalit ang kanyang ina sa ibang babae. Hindi niya gusto ang kanyang ama ngunit nakipagkita pa rin siya para kumain ng hapunan. Si Hiro ay gustong-gusto ng kanyang mga step-siblings na laging excited na siya ay makita, ngunit hindi niya magawang magustuhan sila pabalik dahil sa kanyang mahirap na ina. Habang si Hiro ay naglalakad pauwi, narinig niya ang pag-uusap ng isang pamilya na nagpaalala sa bagong buhay ng kanyang ama. Nagapoy siya sa galit at pinasok ang bahay. Pinatay niya ang dalawang magulang at hinabol ang anak sa hallway. Habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para magiganti, si Ichiro naman ay pinagaling pa ang maraming bata sa ospital. Ang pagpatay sa pamilya ay naging headline sa balita ng sumunod na araw. Dahil sa walang mahanap na bala, natapos si Naoyuki na ang kanyang kaibigan ang nasa likod ng murder. Ang sila ay magkita, inalok siya ni Hiro ng malaking halaga ng pera. At dahil dito, ang dalawa ay nagtalo. Hindi makapaniwala si Naoyuki kung gaano kadali kay Hiro na pumatay ng mga inosenteng tao. Dahil dito, ayaw niya nang manatili sila magkaibigan. Si Hiro ay nasaktan sa mga komento ni Naoyuki. Habang tulala, siya ay nagulat na malaman ang tungkol sa pancreatic cancer ng kanyang ina. Nagsimula siya bumiyak habang nakayakap sa ina at ipinamakong hindi hahayaang mamatay.
Samantala, nahuli ng kanyang asawa ang anak na si Takeshi na namumupit sa kanyang wallet, habang si Mari naman ay nagsabing hindi na siya papasok ng college. Sobrang gulo ng kanilang tahanan nang sabihin ni Ichiro na gagawin niya ang lahat para sila ay maprotektahan. Natawa siya sa sinabi ng kanyang ama at sinabihan niya si Ichiro na si Takeshi ay nabubuli sa eskwela at ang kanyang ina naman ay gumagawa ng kanukuhan. Gusto niya iparamdam sa kanyang ama kung gaano siya kawalang kwenta. Ito ay matagumpay niyang nagawa at ito ay tumago sa puso ni Ichiro. Nang gabing yun, si Ichiro ay humabulgor sa pagtiyak sa kwarto nang bigla niyang narinig si Naoyuki habang nagdarasal sa Diyos na pahintuin ng kanyang kaibigan sa pagpatay ng mga tao. Narealize ni Ichiro na si Hiro ang kanyang tinutukoy at lumipad papunta sa kanyang lokasyon. Nag-usap sila ng kaunti at nalaman na si Ichiro at Hiro ay binago ng matataas na uri ng nilalang galing sa ibang planeta. Inanok niya ng tulong si Ichiro para magsanay upang magawa niyang mapigilan si Hiro sa pagpatay ng mas marami pang tao. Kahit na silang dalawa ay nagtataglay na parehong kapangyarihan, si Hiro ay mas mahusay sa paggamit ng kanyang abilidad kumpara kay Ichiro. Silang dalawa ay nagtagpo sa isang abandonadong garahe kung saan tinuruan ni Naoyuki si Ichiro na bumaril gamit ang mga daliri. Sinubukan niya ito ng ilang beses at sa wakas ay matagumpay na nagawa. Ngunit pinakailangan niya pa ng mas marami pang pagsasanay. Samantala, si Hiro at ang kanyang ina ay pumunta sa doktor kung saan sinabi niya na himalang nawala ang cancer cell sa katawan. Araw masurpresa ang doktor at ang kanyang ina. Nang sila ay pauwi na sa bahay, may 6 na pulis ang humarang sa kanila. Pumunta sila para tanungin si Hiro tungkol sa murder. Nang sila ay tanungin ng ina kung anong kasalanan ng anak, biglang tumakbo at tumafas si Hiro. Ang mga pulis ay nagawa siyang pulihin ngunit nagawa niyang makatakas gamit ang kanyang superpower. Sa huli, binaril at napatay niya ang 3 sa mga pulis. Ngayon, klaro na sa kanila na si Hiro ang suspect sa likod ng murder. Nang sumunod na araw, lumabas ang kanyang litrato sa lahat ng balita. Sa araw ding yun, ang kanyang kaibigan na si Sean ay nahanap siya sa isang tulay at tinala pa uwi sa kanilang bahay. Wala siyang pakialam sa mga taong pinatay niya at pinayagan manatili gaano niya man gusto katagal. Nakatira si Sean kasama ang kanyang lola na mas nagpadali sa pagtago ni Hiro sa kanilang bahay. Namaster na ni Ichiro ang pagbaril gamit ang kanyang daliri. Lumipas ang araw nang kanila ma-realize na ang tubig ang magsisilbing fuel sa kapangyarihan ni Ichiro, ngunit siya ay allergic sa sodium water. Mula nang magtago si Hiro, sinimulang atakihin ng media ang kanyang ina. Nagkaroon siya ng mga death threats sa internet at laging hinaharas ng media. Nakita siya ni Hiro sa TV ngunit walang nagawa kundi umiyak. Hindi na nakayanan ng kanyang ina ang mga pagmamalupit at sa huli ay nagpakamatay. Nalaman ito ni Hiro sa lahat ng channel sa balita at sobrang masaktan. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng galit at nagpa siyang gawing misyon na patayin ang lahat na tao na nagsalita ng masama sa kanyang ina. Kanyang nalaman na meron siyang kakayanan na bariyin ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga cellphones at computer gamit ang internet. Inanap niya ang lahat na nagbigay ng masamang komento sa kanyang ina at pinatay sila gamit ang kanilang mga device. Siya ngayon ay naging troll hunter. Ipinakita ni Hiro kay Sean ang robotic na kamay para mapatunayan na siya ay hindi na tao. Niyakap niya ito at inilipad gamit ang kanyang jet proportion sa likod. Habang sila ay lumilipad, kanyang ipinangako kay Sean na lagi siyang poprotektahan. Ang hindi malutas-lutas na kaso ng pagpatay ay nagpayanig sa buong bansa. Isang gabi habang si Sean ay nasa kusina, nagsimulang mapaputok ang grupo ng mga SWAT. Napatay silang lahat ni Hiro ngunit hindi nakaligtas si Sean. Pagkatapos na mawala si Sean, wala na siyang ibang dahilan para mabuhay. Naging manhid ang kanyang pag-iisip at punong-puno na ng paghihiganti. Lumipad siya palayo sa loob lang ng ilang segundo mula sa bintana. Nalaman ni Ichiro ang mga ginawa ni Hiro at pinakiusapan ng kanyang pamilya na huwag gumamit ng smartphone at manatili na lang sa bahay. Ngunit gaya ng dati, hindi siya sinunod ng mga ito. Hinak ni Hiro ang lahat ng smartphones at TV sa buong Tokyo at nagdeklara ng gera laban sa buong Japan. Plano niyang patayin ang milyon-milyong tao hanggang siya na lang ang matira. Pagkatapos na magdeklara ng gera, hindi siya nagsayang pa ng oras at sinimula ng pagbaril mula sa screen ng billboard. Daan-daan ang agad na namatay sa loob lang ng ilang minuto at ang buong syudad ay nagkagulo. Samantala, si Ichiro at Naoyuki ay hinap ang lahat ng computers at ipinaalam sa lahat na wag munang gumamit ng kahit na anong gadget. Ang kanilang plano ay gumana at ang mga tao ay huminto sa paggamit ng kanilang mga cellphones. Narealize ni Hiro na meron pang isang kagaya niya at nagpa siyang baguhin ng kaunti ang plano. Sinimulan niyang magpakawala ng missile sa iba't ibang parte ng lungsod. Nang mas lalo pang tumindi ang kaguruhan, nalaman ni Ichiro ang lokasyon ni Hiro at nagmadaling pigilan ito. Nagkaharap ang dalawa sa taas ng isang gusali. Sinubukang paalmahin ni Ichiro si Hiro ngunit hindi rin sila nagkasundo. Silang dalawa ay lumilipad sa himpapawid habang naglalaban. Maraming inosente ang nasugatan dahil sa mga pinakawalang missiles ni Hiro at isa sa kanila si Mari. Narinig ni Ichiro ang anak na humihingi ng tulong habang siya ay tumatakas palayo mula kay Hiro. Pagkatapos ng matinding laban, sila ay lumapag sa pokpok ng isang gusali. Iniling ulit ni Ichiro na tumigil na si Hiro ngunit siya ay tumanggi. Nang sinubukang uminom ni Hiro mula sa isang bote, binaril ito ni Ichiro at patagong hinulog ang bote na may sodium water sa loob. Dahil sa hindi niya alam ang epekto ng sodium water, inubos ni Hiro ang buong tubig. Sunod ay pinasabugan niya si Ichiro ng mga missiles habang lumilipad. Malapit na mapatay si Ichiro gamit ang huling atake nang biglang umepekto at nanghina dahil sa ininom na sodium water. Habang pabagsak mula sa itaas, na-realize ni Hiro na siya ang kontrabida sa story.
Samantala, bumaba si Ichiro para iligtas ang kanyang anak at nakita ito sa gitna ng mga guho. Siya ay nasa bingit na ng kamatayan nang ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang anak. Ngunit habang sila ay nagdidiwang, dumating muli si Hiro at walang humpay na binugbog si Ichiro. Si Mari ay nabaril din sa gitna ng kanilang paglalaban. Mas nanaig ang lakas ni Hiro kaysa kay Ichiro bago itinapon si Mari palabas sa bintana. Nagalit ng husto si Ichiro na mas palakas ng husto sa kanyang robotic powers. Si Hiro at Ichiro ay parehong tumalon sa isa't isa, ngunit sa pagkakataong ito, mas nanaig ang lakas ni Ichiro laban kay Hiro at nadurog ang kanyang katawan. Sunod dito, sinalon ni Ichiro si Mari sa gitna ng hangin at sabay na iniligtas. Narealize ni Mari na mali ang kanyang alam tungkol sa ama at humama ng husto habang tinitigdan ng ama sa pagligtas ng ibang tao. Makalipas ang ilang linggo, ang press ay idiniklarang patay na si Hiro. Si Ichiro ngayon ay inirerespeto na sa kanyang pamilya, lalo na ng kanyang anak na si Mari. At dito nagtatapos ang buod na ito. Kung ito po ay inyong nagustuhan, please subscribe sa Instant Tagalog Recaps. Ingat! At maraming salamat po.